Mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa isang fellow parent na may autism ang anak. Una, anong level ng autism meron ang anak mo? Ang pagtatanong tungkol sa level ng autism ng isang bata ay insensitive kung gusto mo lang ipamukha sa kausap mo na mas mataas ang level ng anak mo. Ang autism ay isang spectrum at ang bawat isa sa kanila ay magkakaiba ang strengths at weaknesses. Mahalaga na igalang ang kanilang individuality sa halip na i-categorize sila. Pangalawa, questionin ang kanilang educational choices. Ang pagpili ng eskwelahan para sa mga batang may autism ay personal na desisyon. Ang pag-question kung bakit sa SPED o homeschool ini-enroll ang isang bata at hindi sa mainstream ay maaaring magpababa sa tiwala ng magulang sa kanilang desisyon. Masusing pag-aaral ang ginagawa ng karamihan sa mga magulang sa pagpili ng paaralan base sa pangangailangan ng kanilang anak na may autism. Pangatlo, bakit hindi mo agad na-pa-assess ang anak mo? In denial ka, no? May mga magulang na maraming kinakaharap na hadlang bago nila na-pa-check up sa developmental pediatrician ang kanilang anak. Ang pangako sa kaagad sa magulang na in denial siya kaya late na na-diagnose ang kanyang anak ay offensive. Pang-apat, magbigay ng unsolicited advice kung paano ang gagawin sa kakulangan ng socialization skills ng isang bata. Nakikipagtulungan ng mga magulang sa therapist ng kanilang anak para ma-address ang hamong ito. At ang unsolicited advice mula sa taong hindi naman kilala ang bata at nagsasabi na ng dapat gawin dahil na-observe lang ng iilang minuto ay hindi nakakatulong. Pang-anim, pagsasabi na ang batang na-diagnose ng maaga at nakatanggap ng early intervention ay siguradong makakahabol sa kanilang edad. Ang paniniwalang ito ay hindi laging totoo at baka makapagdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga late na napadiagnose ang kanilang anak. Ang bawat bata ay may sariling developmental trajectory at ang resulta ng early intervention ay iba-iba.